Mabuhay ang Korte Suprema, ang tunay na takbuhan ng taong bayan. Mga kababayan, noong April 8, nagkaroon ng oral argument. Binalangkas na ng Korte Suprema ang usapin tungkol sa unprogrammed fund sa 3 taon, mga kababayan, 2024, 2025 at 2026. So ngayon, mga kababayan, dito na nag-issue ng subpoena. Sa wakas, itong Korte Suprema hinggil dito sa taon ng fiscal year of 2025. Sinubpina nila ang Department of Budget and Management sa pagpalabas dito sa Special Allotment Release Order, mga kababayan, or SARO. Ito yung pinakamalinaw, pinakaklaro na paper trail or resibo dito sa pag-release nila sa unprogrammed fund sa iba't ibang departamento ng gobyerno natin, mga kababayan. Malinaw ang layunin dito sa Korte Suprema upang bigyan ng transparency or upang magbigay liwanag at katotohanan dito sa usaping unprogrammed fund insertions dito sa Kongreso, mga kababayan. Opisyal na sinusubpina or hinihingi ng Korte Suprema sa DBM itong SARO. Malalaman na dito, mga kababayan, kung tama ba ang paggasta nila sa pundo ng taong bayan. Mabuhay kayo, mga taga Korte Suprema. At wala na silang lusot dito, mga kababayan, dahil malalaman na dito kung ang totoong nangyari sa mga pundong ito, mga kababayan. Magsilbi ng tagumpay ito sa nating mga Pilipino, mga kababayan, dahil Korte Suprema na mismo ang bumabalangkas, bumusisi at umuusig dito ngayon sa pundong pinag-usapan. Isang taon pa lang ito, itong 2025 lang yung nakasaad dito sa pag-issue nila ng subpoena dito sa SARO, sa Department of Budget and Management. So mga kababayan, malalaman na natin dito kung sino talaga ang mga main characters dito or yung mga author, kasi napakadetalyado nitong SARO kasi nandoon yung SARO order, implementing agency, kung sinong nag-requesting agency, amount, magkano, yung specific expense budget allocation, kung saan gagamitin, anong proyekto. So dito malalaman, mga kababayan, kapag mapatunayan na unconstitutional ang paggasto nila dito sa nasabing pundo, mga kababayan, ay may kulong ito. Ayon sa batas, mga kababayan, haharap ng criminal, civil and administrative cases itong mga taong sangkot dito. Pwede silang kasuhan ng malversation of public funds. May kulong ito. 15 to 20 years. Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act 3019. May kulong din ito. 10 to 15 years. At saka itong plunder, mga kababayan, kapag lumampas ng 50 million ang usaping pundo, ay pwede silang kasuhan ng plunder. So dito naman sa administrative, mga kababayan, dismissal in service, perpetual disqualification, na hindi na makahawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Kapag elected official, hindi na makatakbo sa alinmang elected positions. So dito na, mga kababayan, mukhang muusad na itong Korte Suprema at sila na mismo yung gumagalaw dito, naghahanap na ng talagang totoong pananagutan.